Okay, magandang May Bible naman dito sa ano. umaga sa inyo lahat mga kapatid. Andito kami sa tambayan ng Timpugi. Mga kasama natin dito dalawang pastor at may dito si mga tropa yan. Isang iglesia. Mga mga sikat na tao dito, parang Malacanang. Ayan oh. Ayan si Pastor Jerry, ayan si Pastor Jeff Lazaro. Ngayon, Pastor, baka pwede tayo magbigay ng ano ngayon. Ang mensahe tungkol sa political and spiritual. Saan nangyayari dito sa ating bansa? Kasi medyo bukas daw ay magkakaroon ng rally. Linggo yon bukas sa EDSA saka sa Malacanang. Ano may ibibigay natin yung mensahe, Pastor? Go ahead. Okay, yung magandang ano sa atin lahat. Ano tayo? Bible devotion. Yung ano natin matatagpuan sa Timothy. Oo. Kasi paano sinasabi ng Bible? Because the Bible is all above. Ibig sabihin ng Biblia para sa lahat. The book of all books. Tama. Libro siya ng mga libro because powerful yung Bible eh. Hindi siya yung ginawa kasi the Bible yesterday, today, and forever. Ang CNN, mga Reuters, late ang balita niyan. Ang Bible nangyari noon, nangyayari ngayon, mangyayari sa susunod, Book of Revelation. So yung nangyayari ngayon, sabi ng Bible dito, sabi diyan, 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous time shall come. Sabing ganon, no? Tandaan yun ninyo ito, no? Sa huling araw, huling panahon, sabi diyan, perilous time is ibig sabihin ng perilous time. Pagka sa Greek word yan na word, ano yan, mapanganib. Yung panahon o oras, mapanganib. Nandito tayo sa time na iba yung panahon ng lolo natin. Iba yun, no? Sabi nga ng Bible, knowledge shall increase. Yung karunungan, may kotse nga yan, lumilipad na sa China, may later sila, no? Sasakyan, no? Bibili na, no? Pero tayo, meron ding invento Pinoy, yung sasakyan mo, no? Parang drone na malaki, lumilipad. Ngayon, sa mga Nueva Ecija, Pampanga, akita ko, nagdidilig na ng halaman. Oh. O kaya, nagbobombet na ng mga pesticide, tas sa mga palay. Ibig sabihin, knowledge, sabi ng Bible, shall increase. No? Yun na yung day natin ngayon. No? Sabi, this also, that in the last days, perilous time shall come. No? Ito yung description ng Bible. No? Makikita natin, even the politics. Tayo naman, non-partisan. No? Ayaw natin kasi magagalit ang tao kasi may kanya-kanyang Pananaw. tinatawag na partido. Hindi tayo, ngayon kung pag-aaralan mo, ang sabi ng Bible, man shall be lovers of pleasure more than lovers of God. Ibig sabihin, ang tao, mas inibig niyan yung pleasure. Pleasure. Sabihin natin, oo, hindi, pleasure. Sabi, man shall be lovers of pleasure more than lovers of God. Kahit saan yan, ako politiko, tayo mga politiko, mayroon ka lang bang ako meron na. Saan galing? Kasi alam naman natin, trabaho tayo dati sa gobyerno, alam natin yung pressure. Pero hindi lamang yun, sa individual, man shall be lovers of pleasure more than lovers of God. Maraming umiibig sa worldly things kaysa Diyos. Sabing ganun, the heart of man is deceitful above all. Ang puso ng tao, mandaraya. Sino nakakatalos, nakakakita? No? Tama. And then sabi doon po, the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig sa pera, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, ang takbo ng mundo natin, actually, talagang pasama, hindi naman talaga pabuti. Kahit sabihin mo, pag naupo yan, no. Because the heart of man, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Maliban kung ang tao kikilala siya sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Amen. Panginoon, no? Kasi ang reference ng buhay natin is all to the Bible, hindi atin.
hindi naman edukasyon sagot eh. Ang daming magagaling, economics, mga nag-aaral pa sa ibang bansa eh. Pero yung bansa natin, eto nangyari, no? Pinakamayaman tayo eh. No? Nagpapatunay na nga yung World Bank eh. Sila na nga nag-aano sa atin, di ba? May mga benefits tayo na ano, because of sa gold natin. Kaya lang, ano ba yung tunay na magbabago sa tao? Once na ang tao, patuloy siya nagmamalaki. Alam natin, the author of pride is Satan, Lucifer. Kaya nga binagsak ng Diyos eh. Habang ang tao nagpapakapanta sa kanyang sarili, nagmamalaki, mahirap kumilos ang Diyos sa kanya. Maliban na ang tao ay magpakumbaba, magpasakop. Pasakop sa Diyos. Niya sa buhay niyang Panginoon. Kasi Amen. tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Malakas ka ngayon, bukas baka hindi ka na magising. Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Hindi unfair ang Diyos na mamamatay ka, hindi na mo napakinggan ang gospel. Ang sabi ng Bible, the gospel, it is only the power of God unto salvation. Walang iba, walang religion. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. So namatay siya sa atin, kaya nga sabi ng Biblia, nakita ng Diyos yung tao, walang magagawa eh. Wala talaga. Hindi niya kayang ligtas ang kanyang sarili, hindi niya kayang nangangailangan siya ng kahabagan ng Diyos. Amen. Kaya ang Amen. tao, kailangan niya yung habag ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Sabi that He gave His only begotten Son. And sabi that whosoever believeth on Him should not perish. Ang perish na tinutukoy diyan, eternal punishment, eternal separation from God, eternal damnation. No? Kung mga kaligtas ng tao, doon sa tapos ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kaya nga sa wikang Hebreo, tetelestai, ang ibig sabihin nun, sa English, it is finished. Tagalog, naganap na o tinapos na. Amen. Amen. Ito ang langit, ito ang Ama. Ito si Kristo, sabi that He gave His only begotten Son. Ito yung tao. Sabi niyan, that whosoever believed, manampalataya, ito yung impyerno, ay wag na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, I am the way, itong tao, the truth and the life. No man cometh to the Father except by me. Si Jesus ang pampalubag loob ng Diyos. Kay Jesus ka dadaan. Oo, si Jesus ang pampalubag ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Amen. Anong gagawin ng tao? Well, hindi niya kaya ligtas sarili niya. Kailangan niya si Jesus, manalig ka, Manampalataya ka. Upang kung sakali mamatay. Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man wants to die after this judgment. So para mawala tayo doon sa judgment, sa eternal punishment o eternal separation from God, eternal hell. Kasi ganito yun eh. Ito yung katawan natin. Dahil sa kasalanan minana natin mamamatay. Dapat Tama, mabubulok. yung kaluluwa, espiritu nandito sa katawan din. Hihiwalay yan eh. Yung tunay na nasasaktan, aray, kasama yon ng kaluluwa natin. Ang kaluluwa, ito yung may emotion, yung may damdamin. Murahin mo yan. Pagsabihin ba, yung masasaktan ang Kaluluwa. pagkataong paloob. Pagpatay na yan, murahin mo, sigawan mo, saksakin mo, sunugin mo, patay na eh. Wala na pakiramdam. Yung kaluluwa, yun yung may destinasyon. Yung kapag hindi niya tinanggap ang alok ng Diyos sa buhay na walang hanggan, hindi siya nanalig kay Jesus, ang sabi doon, the wrath of God, ang pot ng Diyos, abided in you. May nakakakilala ang kaluluwa. Sa kay Abraham, nagkakausap eh. Sa paradise pa nun. Ang mga Abraham, kaluluwa yun, hindi nalaman yun. Parehong nilibing, parehong namatay si Lazaro, tsaka si Abraham. yung rich man eh. Kaya lang, ang kaluluwa, tinawag siyang eternal separation from God, eternal hell. Ang eternal, walang hanggang kaparusahan. Nararamdaman niya yun, naghihirap siya. Kaya nga ang tao, hindi unfair ang Diyos, ibinigay niya yung gospel.
Sa ang ebanghelyo, ang ibig sabihin si Jesus namatay para sa atin, inilibing at ng ikatlong araw nabuhay na magmuli at umakyat sa kanan luklukan ng Diyos. Ang sabi ang sino man manalig sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ng Roma, Amen. wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo. Wala Amen. na. Kundi lumipat na. 1 Corinthians 5:13, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang inyong maalaman na kayo ay meron na walang karunong magitan ng pananampalataya sa buong na alam niyo. Kasi buhay ka pa, sinabi. Anong kailangang gawin? Manalig ka. Saan? Sa tapos ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago. Binayaran yung kasalanan mo. Ngayon, Yes. magpaligtas ka. Hallelujah. Amen. Anong kailangan mo? Sumampalataya. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, manalig ka kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Upang once na ikaw ay namatay, inuhanan ng Diyos yung iyong buhay, meron langit. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yun po yung yung ibig. Kasi sabi, yun lang sinabi ng Bible, the gospel, it is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Yun lang. Amen. Hindi natin kayang ligtas ha. Kahit gumawa ka ng 1,000 mabuti, ang sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Hindi dito sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So ang kaligtasan natin, sa ginawa ni Kristo, hindi sa ginawa mo. Amen. Kasi sablay tayo eh. Amen. Kahit Amen. gumawa ka ng mabuti, makasalanan ka pa. Kristo pa naman. Amen. Ayan, mga kapatid. Salamat na Pastor Ay, kung Jeffoy. nais yung tanggapin si Jesus, kailangan manalangin ka mula sa puso. Ang sabi ng Biblia, mula sa puso, ipinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. Amen. Amen. Sa 1 John 1:9, 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just, just sabi to doon, forgive us. to forgive your sin. Ibig sabihin, mula sa puso, ipapahayag mo. Panginoon, di ko kaya, ako ginawa ko yun dati, yabang ko. Kasi Malacanang. Puro yabang lang, puro pakitan tao, puro lahat. Kikilos ang Diyos sa'yo, lumapit ka. Down the knee. Tapos Amen. doon malalaman na ang Diyos ang palang solution sa lahat ng bagay. Tama. Wala Amen. solution. Lahat ng tao yun. Hindi politics, hindi kung sino man tao. Si Jesus ang magbabago ng buhay. Sabi na yan sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagano at nabibigatan ba, akin kayong pagpapahingayin. Kasi pagod na tayo. Mm-mm. Alam nyo, pag tayo nag-bite, pag pagod ka, tulog mo lang. Yung kaluluwa, pag napagod, tulog. Yung katawan, pag bilang ako, yung alaksa, Oh, okay yun. lang yun. Pag bilang ako, ano yun? Kapayapaan, baliw ka. Walang tinda nun na gamot. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan ba, kayo aking pagpapahingin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sa masusumpungan yung kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen. Just like yung bata dito, Yung nakahubad na nakaraan. ng tatay ko eh. Ginugulpe. Buot galit yun. Hindi niya, walang gamot yun. Alam mo, mapapraning ka eh. Ngayon, pag sinuko mo sa Diyos yung buhay, tapos na, Panginoon, di ko kaya ito, maalam. Tapos, magaan na yun. Kasi ginawa ko rin yun. Bababa ka na. Ang pag-iyak, hindi nangangunog, hindi ka lalaki. Sabi ko, Panginoon, alipin Pagkilala ako sa ng pride. kasalanan. Alipin ako ng pride. Suko ko lahat sa iyo. Kaya Pinalaya tinalayan ako. ko. Ay, kung gusto natin maging malaya, suko natin buhay natin. sa Amen. Panginoon. Amen. Amen. No need na magpayabang tayo ng ano. Yung sa atin, ano na lang to, libangan na lang natin. Pagbabay ka. Pag tinanggal mo yung pride mo, nagpakumbaba ka sa Panginoon, tatanggapin ka. Sabing ganun, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kahit anong kasalanan, yes. Walang mabigat na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen. Kahit ano pa. Amen. Kaya tayo, magpipray tayo. no? Pray. Pray tayo. Nais yung tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, pray tayo. Okay. Amen. Sumunod Amen. kayo sa prayer at angkinin nyo mula sa puso kasi pinakikinggan ng Diyos mula sa puso.
Amen. Yes, So, hallelujah. pwede tayo magsalita. Hallelujah. Pero yung galing sa puso, pinapakinggan ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan natin, lahat tayo makasalanan. Ang kahabagan ng Diyos, nung tayo, Panginoon, salamat mo, mahabagin kang Diyos. Sabi ang kasalanan nyo, kalilimutan. Yun maganda. Iba-iba tayo ng kasalanan. No? Suko natin sa Panginoon buhay natin. Panginoon, andito ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa pangako mo. Sabi mo, sa anong, ang lumalapit sa iyo, sa anong paraan, hindi mo itatamo. Sumpa kong babatay, magpe-pray tayo. Tapos sunod Okay. lang kayo sa prayer at ang kininyo, na kayo nagipag-usap sa Panginoon, papakinggan niya. Amen. Okay, sabi mo mula sa puso ipinahayag ng bibig si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. Okay, pikit tayo. Okay. Manalangin tayo. Okay. Yes. No one hallelujah. seeing around, no one mula sa puso Praise natin. God. Ama, salamat po Salamat Amen. po sa iyong salita sa inyong salita na aking napakinggan. na aking Si napakinggan. Jesus, Si Jesus, ang daan, ang daan, ang katotohanan, ang katotohanan, at buhay. at buhay. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa aking pagmamataas, sa aking sa pagmamataas, aking mga kasalanan sa aking mga kasalanan na nagawa. na nagawa. Simula ako ng isilang hanggang sa kasalukuyan. Patawarin po ako. Patawarin mo po ako. Salamat po sa Salamat kamatayan mo, Sa sa kamatayan mo, krus ng Kalbaryo, sa puros ng para Kalbaryo, bayaran para ang bayaran lahat ng kasalanan ang lahat ng at kasalanan tanggapin ka tanggapin bilang ka. tagapagligtas at at tagapagligtas Panginoon ng aking. at Panginoon na aking. Salamat po sa iyong pangako Salamat sa iyong sa buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin Kung akong dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung tandaan natin, Rita, ang tao dalawang beses papanganak, physical, Amen. Ito. Sa nanay. tsaka spiritual. So ngayon, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, ang tawag doon, spiritual birth. Spiritual birth. Yung petsang, ano ba ngayon? 29. 29. At November 29, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, may buhay ka na walang hanggan. Sabi ng 1 John 5:13. Kasi ayaw natin mag-invento na wala sa Bible. Oh. Isinusulat ko ang mga bagay. Tayo, alam natin kailan tayo pinanganak. Wala pa tayong alam, yung nanay natin. Kasi may birth certificate. Ngayon, ang Bible, may spiritual, na tayo, birth. No? Ano yon? Yung tinanggap mo si Jesus, pinanganak ka spiritually. Amen. Okay? Yung kasalanan mo, at magagawin pang kasalanan, binayaran na. Amen. Ang sabi nun, kaya ka inaring ganap, hindi tayo ganap kaya ang sabi ng Bible, inari kang ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen. Kasi wala ka lang sa paghatol. Yun lang susi. Yan mga kapatid, ang pinsahe natin tungkol sa kaligtasan ay kailangan talaga manalig kay Jesus. Siya nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya nagpakamatay, pinatay siya sa krus para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya kailangan sumampalataya sa Kanya. Dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. John chapter 7 verse 6. John chapter 14 verse 6. Ika bro. Amen. Ang may bibigay ko lang ay sa John 3:17. Ang anak ng Diyos ay naparito sa sanglibutan, hindi upang hatulan ang lahat ng taong nagkasala, kundi bigyan ng buhay na walang hanggan. Yung napakagandang ginawa ng Diyos sa atin. Ang lahat ng taong nagkasala ay hindi na maparusahan kung siya ay tumanggap kay Kristo Jesus. Yun ang regalo ng Diyos sa atin. Napakahalagang regalo. Walang katumbas na kayamanan sa sanglibutang ito. Ang regalo ng Diyos ay pawalang sala ang lahat ng nagkasala sa sanglibutang ito. Tayong lahat ay makasalanan. Sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay makasalanan. Glory to God. John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya, manalig, siya ay may buhay na walang hanggan. Yun lang po. Amen. Okay, salamat Pastor Jepoy sa salvation na Ngayon, mensahe. sisipat na tayo.